So don't tell us, no? Don't tell us that the videos, the tortures that was raided by PAOK TF, and they were able to confiscate thousands of cell phones at nakuha mismo doon sa area where it was raided, doon nakuha yung mga video ng tortures. And I think it's quite offending on the part of the PAOK TF to tell this story na walang mga background na gano'n. Kung hindi mo siya mako-confirm that you were able to visit all the 46 buildings in that Pogo Hub. Mr. Cassie, if you were able to see all of the rooms of the 46 buildings, then I will believe you. Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun yung problema. Pero po, okay lang po magsalita po? Yeah, tapos Pero mo. po, hindi po ako, wala po akong kinalaman. Mr. Chair, I'm sorry. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Hindi po. Kasi, bakit gusto niyo sa Pampanga? Anong meron sa Pampanga? Bakit? Ba't di mo kagad masagot? Kasi nandiyan ka lang, tagal-tagal mo na sa amin. Pampanga. Tiga Pampanga ako. Hindi crowded ang Pampanga po. Tsaka malapit siya sa Manila. Malapit siya sa Manila. Opo, 2 hours drive lang. 2 hours na biyahe lang po. Sino ang gumawa ng Pogo sa Porac? Nung una, real estate lang po siya. Tapos pinarentahan lang po sa mga Pogo. Hindi nga. Sino ang gumawa yung contractor ng mga building na 40 plus sa Porac? Double check ko po para masigurado ko lang na tama po yung information na ibibigay ko po sa inyo. May kontrata ba kayo nung gumawa ng mga building sa Porac? Ang alam ko po, meron po. Pwede mong bigyan itong committee na to para malaman natin? Try ko pong mag-contact kasi wala po talaga ako lahat ng contact eh. Dahil nga yung phone ko May building permit ba kayo? Ang alam ko po meron kasi, hindi ko po sigurado po ha. Basta ang alam ko po meron kasi may tagalakad for that po. Well, anyway, kaya tinawalungkot ko kasi masyado nang kawawa yung probinsya po namin. Masyadong sikat araw-araw. Alam niyo po, kaya nandito yung Quadcom. Number 1, diyan nakita yung droga na 3.6 billion na 560 kilos sa bayan ko sa Mexico, Pampanga. Pangalawa, diyan nangyari ang bentahan ng lupa, ang nakabili mga Chinese na korporasyon and all incorporators ay Chinese. Ang nakabili, thousands of hectares. Ang nakabili, mga Chinese. Kaya yung public accounts nandito. Pangatlo, yung Pogo, nakita natin sa Porac, sa Bamban. Kaya nandyan si Chairman Dan Fernandez. Pangapat, kaya sinasabi ko to, nalulungkot kami, maraming tumatawag sa akin, anong nangyari sa probinsya natin, sa Pampanga? Diyan nangyari yung karumal-dumal na pinakita ni Chairman Fernandez. Pinugutan ng ulo, pinatay. Talagang grabe yung ginawa nila. Kaya nandito tayo ngayon, di ba, Kasi? So, next time, kung pwede mong ibigay sa amin yung capitalization ng inyong kumpanya para ma-assess lang namin yung paggawa nyo sa Bamban at saka sa Porac. Pwede ba, Kasi? Mr. Chair, correction lang po wala po akong kinalaman sa Banban. Hindi po Porac, sa amin. Porac. Opo. Si Alice Goo, meron naman kaalaman sa Bamban, di ba? Kaya we invited Alice Goo na. So, Mr. Chairman, maraming salamat. Yun lang. Doon sa 46 buildings that naandun sa Porac. Kasi sabi mo kanina, 40 plus, di ba? 46 yung buildings doon eh. At doon sa 46 buildings na yon, kasama doon yung mansion? Hindi po. Hindi kasama yung mansion. Okay. So, kanina may binanggit si Mr. Representative Johnny Pimentel that the assessment of that property already recent from before na
hundred of millions. But according sa assessment, it recent to 2.5 billion. Tingin mo, umaabot na ng 2.5 billion yung property, including the lots, the buildings, the structures, the golf courses. Merong golf courses yun, di ba? Walang golf course. Wala po. Mga bilas lang. Mga bilas. Bahay lang po. Mga bahay saka mga buildings. Buildings, iilan lang po siya. So do you think aabot siya sa 2.5 billion? Ipa-double check ko po dun sa accountant po. And if you have a 58% stake do sa Whirlwind Corporation, which owns the real estate property, kung titingnan natin 58%, so kung for example, gawin na lang natin 2 billion yon, so meron ka ng more than 1 billion. Tama ba yan? Kasi 58% ka eh. If ganun po yung compute, tama po. Pero hindi ko po sinasabi na 2 billion. i-double check ko po. Sige. Yung Lucky South 2024 was raided by government operatives. Do you remember the time na na-raid to ng DILG? Yung mansion po ba yun? Lucky South 99, located in Porac, Pampanga, was raided in June 4, 2024. Na-raid siya. Are you familiar with this raid? Opo. Okay. And after that, nagpatuloy pa rin ang operasyon. Even nagkaroon na ng Wala na pong operational dahil ni-raid na po nila. Pero wala po silang nakita kahit isang tao sa loob po ng compound. So in other words, nung ma-raid siya nung June 4, ay nagpatuloy pa rin kayo ng operasyon. Again, wala na pong operation by that time. At nung ni-raid po yun, wala na pong operational dahil po nag-email po ang PAGCOR sa amin na hindi na po nila i-renew yung yung lisensya po namin. So hindi na siya nag-operate after June 4? Yes po. And pwede na po akong bigyan ng chance mag-explain regarding dun po sa pinakita niyo last time sa akin na torture. Yes, okay, go ahead. Yung mga torture video na yon, pwede na po puntahan ang Porac, Pampanga. Wala po kayong makikitang any background na ganun yung room ng torture. Kahit ikutin niyo po ang buong Porac, Pampanga na meron po doon sa sinasabing illegal Pogo raid na ni-raid ng PAOK po. Ang ibig mo sabihin, yung 46 buildings na yon, walang nagmamatch doon sa pinakita nating mga torture. Yes po. How can you be sure of it? Again, hindi po ako sigurado. Were you able- Pero po, Yes. ah, Hindi ka dun sa- sigurado? Ha? Hindi ka sigurado? Hindi, kasi Hindi ka yung... sigurado na doon naganap yung mga torture na sinasabi ko Kasi kung during the last makikita time. nyo po yung video Yung background. Opo, yung background ng video, wala po kaming ganun na background. Sa lahat ng 46 buildings? Yes po. And in every building, how many rooms do you have sa bawat building? Hindi ko po sigurado. Pero, kasi wala kong... Hindi ko pinapakialaman yung operational nila. You know, kasi galing kami doon eh. We have Opo. seen the place eh. Yeah. And at the same time, ang lawak ng lugar. Opo. And trying to tell us na yung pinakita namin dito, walang mga background doon sa actual location where it happened, it's beyond my comprehension. Kasi sa 46 buildings na yon, it's really hard to go around. Hindi mo kayang talagang puntahan ang lahat. And at the same time, kaya mong baguhin right away yung mga background na sinasabi mo. So don't tell us that the videos, the tortures that was raided by PAOK TF, and they were able to confiscate thousands of cell phones at nakuha mismo doon sa area where it was raided, doon nakuha yung mga video ng tortures. And I think it's quite offending on the part of the PAOK TF to tell this story na walang mga background na gano'n kung hindi mo siya mako-confirm that you were able to visit all the 46 buildings in that Pogo Hub. Mr. If you were able to see all of the rooms of the 46 buildings, then I will believe you. Mr. Chair, kami Yes. po nagpatayo doon. At nung ni-raid po yun, hindi na po kami nakapasok.
Even Wordwin, hindi na po makapasok. Noong, Ni-raid po yun. Nung na-raid, nung sinasabi nung June 4, hindi ko Yes. maalala yung exact date ng raid today. Nung na-raid nung June 4, hindi na po kami nakapasok. Any staff from Wordwin, Wordwin, Lucky South, hindi na po sila nakapasok. so in other words, So, imposible. in other words, Cassie, you're telling us because you are trying to tell me that you know the different backgrounds o yung mga pasad ng different rooms and buildings for that matter, yung 46. So, meaning kung alam mo lahat yung mga pasad at yung mga background ng mga different rooms, you are directly involved in the operation of Pogo. Again, Mr. Chair, correct ko lang po ha. Kami po nagpatayo, kaya alam ko po Exactly. yung background. Pero hindi po at never po ako nangailam sa operational ng any Pogo po. Meron po ba ditong present na makakapagturo kung ako po ang kung nakisali po ako sa operational ng Pogo po? And that's why I was a bit shocked when you are trying to tell us that it's a different background ng mga torture victims that I have shown in the last hearing. Because parang ang feeling ko, alam na alam mo lahat ng bawat rooms ng bawat building doon sa Porac. And that's the reason why nagkaroon ako ng konting doubts sa sinasabi mo that you are not an operator of the Lucky South 99. And for that matter, Cassie, ikaw ang authorized representative ng Lucky South, correct? Yes po. From to 2019 up to present. From 2019, meron naging ilan years na hindi po ako naging authorized po. Yeah. Yes po. Nung huli lang po. So, bali, And Mr. 2019 Chair- up to present, ikaw yung consultant. Nakalagay dito sa PDS mo that was submitted sa PAGCOR. 2019 to present, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, consultant ka. Correct? 2019 po, and meron po sa pagitan ng 2019 hanggang present, wala po ako. So, you lied. Nung lied present, You lied on your PDS. Kasi sinasabi No. mo dito, 2019 to present, Lucky South 99 Outsourcing, consultant ka. And, yes, iba yung consultant po sa... yes. And 2023 up to present, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, authorized representative ka. Opo. Yun. So, meaning, hindi ka nawala sa Lucky South 99. I mean, nung panahon na yon, yes, consultant pa po ako, pero madalang na lang ako naging consultant. Pero nito you are a part of the Lucky South 99 from the inception up to 2024. Is that correct? Yes. Okay. So, in other words, even you are a authorized representative from 2023 to present sa Lucky South 99, naging incorporator ka naman ng Whirlwind Corporation from 2022 to present. Hindi ko po sigurado yung year. It's in the PDS. Yeah. Hindi ko po sigurado yung year. Yes, you submitted this sa PAGCOR. Kaya I'm just basing this on the documents that I have right now. At lumalabas dito na 2022 to present, ikaw ang executive assistant ng Whirlwind Corporation. 2023 to present, ikaw naman ay authorized representative ng Lucky South 99. And noong March 26, 2024, you have the 58% of ownership of the Whirlwind Corporation. Is this correct? Yes po. Okay. And as a matter of fact, Cassie, yun na nga, katulad na nabanggit natin noong nakaraang hearing, you were with Attorney Harry Roque and Altenco when you paid yung kakulangan ng Lucky South 99 doon sa opisina ni Altenco. Tama? Opo, nagpasama lang po ako noong time na yun. So being the
the authorized representative, ikaw nagawak ng pera para ibayad sa PAGCOR. And it reaches like $500,000 yung mga binayad mo sa PAGCOR. Am I correct? Hindi ko po sigurado dun sa amount. Pero yes. Yeah. Kasi nasa ano naman nasa PAGCOR documents. So I want you to go back doon sa isang document sa Radyo Pilipinas anchored by Michael Rogas and Lawrence Tanhoco noong June 14, 2024, aired at news item that Parmalee Queen Roslyn intends to retrieve some items from the Porac Pogo. The news cited an unnamed source from PNP Region 3 who they tried to bribe allegedly through a certain Alvin Constantino. So, andun daw si Roslyn, yung mga gamit niya sa Pogo, sa Porac. And that's the reason why a while ago I asked you about si Roslyn. So, hindi mo siya kilala talaga. Hindi ko po sigurado kung kakilala ko siya. Maybe sa face, but not sa name. The reason po. why I ask you about this Nono Lin, kasi siya yung asawa ni Wen Xiong Lin, who is involved with drug trade starting nung year 2003. At kung nandun si Rose Nono Lin, according sa Radio Pilipinas, anchored by Michael Rogas and Lawrence Tanhoco, then worried kami na ang pogo mo ay merong mga involvement of drugs. Hindi ako nagsabi nito, ha? Yes, Ang nagsabi nito yung Radyo Pilipinas. Opo. Hindi ko po alam yan. And possible hindi ko po talaga siya kilala. Again, hindi ko po yung Pogo. Iba po yung Pogo sa Yes, I'm sorry po. for that. And hindi So, po ako naging operational ng Pogo. Yes. Okay. Kasi, are you aware of Section 4 of Republic Act 6981? Yung Witness Protection Program? Pwede kong tanungin yung lawyer ko for that. Hindi ko po alam eh. Ang Witness Protection Program ay dito under sa Section 4, may kapangyarihan ang committee ito na irekomenda sa ating speaker na ikaw ay mag-under sa Witness Protection Program. Ang Witness Protection Program ay kung makikita ng committee ito na magsasabi ka ng totoo, lalo't higit doon sa mga involved doon sa mga transaction para malesen o mitigate yung crime that will be filed against you. Pwede kong konsultahin yung abogado ko for that. Nandiyan ba yung lawyer para mo? lang... Wala ba si Attorney Topacio? Attorney Joey po. Hindi ba pwede si Attorney Topacio ang sumagot? Yes. Can you please enter your appearance, your name, and what law firm do you work for? Yeah. Good afternoon, Your Honor. I am Joselito Lumangaya. I am the law partner of Attorney Ferdy Topacio. Unfortunately, Attorney Topacio is... You are limited to just give her a legal advice, okay? Yes, Your Honor. So try to talk to her for 30 seconds and explain the WPP. Okay, sige, Cassie, are you aware of the WPP? Na-explain na po ng Sige. lawyer ko po. Ano sabi? Na-explain na sa'yo? Yes po, in-explain so anong niya po masasabi mo sa WPP that under Republic Act 6981? So, kasi yung waiver na binigay mo sa amin, tapos withhold mo, so, kung hindi mo na siya itutuloy, at hindi na natin malalaman yung mga sinasabi namin about doon sa mga bank transactions that you have issued, then, basically, mapupunta na talaga sa korte lahat yun. So, you will not have any opportunity anymore to enter into our WPP.
with regards to Section 4, with regards to Section 4, doon naman sa DOJ, they have also the process of entering the WPP. Pero we are giving you the opportunity, the fastest way, no? Here. Kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, no, law firm, siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte. Di ba? You know that. Because, may bayad ng lawyers eh. Di ba? Dito, mabilis yung proseso namin. And once you enter the WPP, no, if we see that your revelation entails that amount of being under the program, then mamimitigate yung mga kaso that will be Again, Mr. filed Chair. against you. Sige, go ahead. Hindi ko po sinasarado yung pag-waive ko po. Again, sinign ko po siya that night nung binigay po ni Comsec po sa akin. Okay. Hindi po ako nagdalawang isip. Pero dahil nga po finalan nila ako ng kaso, I just want to, para maging protected din sa sarili ko. But you have to remember, yung filing ng kaso sa iyo, it's a for preliminary investigation. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, Cassie, kasi sa dami-dami naman na pumasok na pera doon sa Whirlwind, saka sa Lucky South. So sino mga nare-remember mo that you issued check na mga kilalang personalidad? Wala po. Wala ka Sa na-issuehan? pagkakaalala. Wala po. Sa pagkakaalala mo. So may nakakalimutan ka pa. Hindi po. I mean, sa pagkakaalala ko po, wala po. You're under oath. Yes po. Kaya nga po, sa pagkakaalala ko po, Sa wala po. pagkakaalala mo. Opo. Alam mo, magandang sagot yan eh. Kasi kapag na-corner ka naman, sasabihin mo, ay, naku, nakalimutan ko kasi yun. Di ba? Hindi po. Di ba? Ang alam ko po, wala po. Wala kang naaalala na politiko, senador, gobernador, mayor, congressman. Wala po. Wala po. Wala. Wala po. Okay, cash. Yung binigay mong cash. Saan po? Sa mga tao sa likod ng Pogo. Connected sa Pogo po. Oo, yes. Again, Mr. Chair, Wala din. hindi po ako Ang nagbibigay. operational ng Pogo. Okay, so we're trying to make it sure, no? Kasi, ha? Ayan, sabi ni Chairman Ako, talaga, alam mo kasi kasi, Kindly wrap up. we wanted to help you, no? Kasi 58% yung ownership mo ng Whirlwind. And when you issued a transmission of money to PAGCOR amounting to more than $500,000, including the $50,000 cash, no? Medyo questionable na sa amin yun, eh. Kasi siyempre, for a young businesswoman as you are, no? Parang yung paghahawak mo ng ganung malaking pera, medyo mag-iisip kami kung talagang galing sa'yo. Or, sino nagbigay sa'yo ng ganung kalaking pera? Regarding naman sa PAGCOR payments po, hindi po siya galing sa amin at hindi po siya galing sa Whirlwind. Galing po siya sa Lucky South. Correct. Lucky South. Sa renter, yeah. Yes, Lucky South 99, di Yes, ba? galing sa mga So- okay lang po i-explain ko. Yes, sige, go ahead. Oo. Kasi ito yung issue mong Yes po. That's why nandyan po yung pangalan ko po. Ako po yung authorized po ng Lucky South para magbayad po niyan. Yes, correct. Opo. So ngayon, Yung pera na po yan, hindi ko po in-issue from my own. Hindi din po siya galing sa corporation po namin. wait. In-issue mo tong $200,000 sa account number 340-403-7632. Yan yung sa PAGCOR Dollar Fund. At in-issue, ito naman ang galing sa iyo, Catherine Ong, Lucky South Outsourcing Incorporated, OGL 23-1102. Tapos, andito yung account number. So, kaninong pera yon? Yung pera po yun, galing po sa Lucky South. Na ikaw ang nag-issue. Na ako po yung nagbayad. Sige, kaya nga, wire transfer. Hindi po siya transfer. Binayad mo ng cash? Yes po, sa Land Bank po. Ayan po yung resibo po. Yeah, ikaw nagbayad ng cash sa Land Bank. Yes po. So, dinala mo yung pera na $200,000 sa Land Bank para payment doon sa PAGCOR. Opo. At sino nagbigay sa iyo ng $200,000? Si Mr. Cheng po. Si Yung assistant ni Mr. Cheng. Ching.
C-H-E-N-G. Ayun ang alam ko kasi Chinese eh. Okay. Alright. Nag-interject lang si Ay, okay, sige, go ahead, Kong Congressman. Paduano. Ano lang po, Miss Cassie, kasi kanina pa po naririnig ko that you are not involved in Lucky South 999 operation. But inadmit mo po that during your visit in Pagcor to settle the accounts of Lucky South 999 with Harry Roque, bakit ikaw? Di ba sabi mo kanina, you're not involved in the operation of Lucky South 999? Then all of a sudden, you represent Lucky South 999 sa Pagcor na alam mo pogong pinag-usapan doon, that the sublease agreement, not the sale of the property in which ang claim mo is real property lang kayo. And you've said na hindi ka involved sa Pogo. But now, you're confirming that you represent Lucky South 999 to settle the account of a Pogo licensee, which is Lucky South 999, doon sa Pagcor. Napaka-inconsistent po. Hindi po. Bakit hindi? Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun yung problema. Pero po, okay lang po magsalita po? Yeah, tapusin Pero mo. po, hindi po ako, wala po akong kinalaman. Mr. Chair, I'm sorry. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Hindi po, pasensya na rin po. So let it be a reminder to you, Miss Cassie, na patapusin mo munang magtanong ang ating mga membro bago ka sumagot. Okay po, pasensya na po. Please proceed, Congressman. Lastly, And address Chairman, the chair, Mr. Chair. Ask her, direct her to address the chair. And address the chair. Pag sasagot ka, address the chair bago ka sumagot. Okay? Okay po. Thank you. Thank you, Chairman. Let it be put on record that Cassie Ong is lying because inconsistent po yung sinasabi niya kanina. Nakikinig lang po ako, is not representing Lucky South 999, but here comes the payment of accounts. Siya po ang bumayad. Kahit sabihin mo pa po, hindi mo pera from Chen, but still, you represent Lucky South 99 in Pagcor to settle that account. That's on record. At pag dinay mo, you're lying na.